moderate online ng iba't ibang faith at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, bro, sang-ayon. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Opo, Brad, sangayon po. Okay, so before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at konting history sa topic na ito. Paano ba ito nagsimula at paano din tinanggap ng ating negative? So unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Ako po pala si Brother G1 Paisonis po, dating National Officer ng Catholic Faith Defender, isang National Debater ng CFLAM at National Debater ng Catholic Crusade Ministry. Naanyayahan ko si Pastor Rene na magdebate kami sa paksa na ito kasi I really admire his professional dealing in debates at gusto ko ang mga ganyan, yung mga US type debates po. Yan po, moderator. Okay, that is Brother G1 yung ating affirmative, mga kapatid. At ako naman tayo sa tututol naman. Pakilala ka, Pastor. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. So, tinanggap ko naman yung hamon ni Bro G1 dahil nga gusto ko ring malaman kung ano yung patutunayan niya ngayong gabi. Anyway, I am on the negative side. So, ang trabaho ko lang dito talaga tututol sa mga kung meron siyang masasabing hindi tama sa aking pananaw, no, sa side ng aking religion. All right? So, yun lang po ang aking trabaho dito ngayon, tututol lang tututol. Ano tayo dito? So, nasa kanya ang burden to ng proof po. Yun po. So that is Pastor Rene, mga kapatid, ang ating negative. At simulan na natin ang ating debate at dyan sa ating nasa live, please share yung ating live streaming ngayon kahit sa profile nyo lang, mga kapatid, or you can tag your friends. Just simply, mga kapatid, comment at highlights or at followers kung meron kayong mga ganyan na mga key, mga kapatid, dahil automatic na yan na magtatag ang inyong mga friends, mga kapatid. So ito na, simulan na natin ang ating debate. At bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan that the doctrine of transubstantiation, mga kapatid, in the sacrament of Eucharist is biblical and supported by the Church Father, mga kapatid. So, set muna natin yung share screen ni affirmative. Okay na, bro. Na-set na. Wait na lang, bro, yung ha. Okay. screen ko. Wait lang, bro. Okay, bro. 10 minutes, bro. Your time start now. Okay, so magandang gabi, umaga, tanghali sa ating lahat. Ang paksa ng debating ito ay resolved that the doctrine of transubstantiation in the sacrament of the Eucharist is biblical and supported by the Church Fathers. Akin yan patutunayan. So ano ba itong transubstantiation po? According to Douglas B. Moth, isang PhD, na dating protestante na ngayon ay katoliko na. The Catholic doctrine of transubstantiation states that the bread and wine at the moment of the consecration during Holy Mass actually became the body and blood of Jesus Christ. The change, however, is not detectable by the senses. So, ano pang sabi niya? Transubstantiation is an English term based on the Latin words for the process of change in substance, as transportation is for the process of changing location. In Catholic theology, transubstantiation indicates the change that the elements of communion undergo when the change from bread and wine into the body and blood of Jesus Christ. This change is utterly unique because this substantial change occur without any accidental change. Without the exception of some remarkable Eucharistic miracles, transubstantiation does not result in the change that is empirically detectable or scientifically probable. The doctrine is thus not believed because of any perceived change, but it is believed to be the best explanation for biblical statement that identify the communion meal with Jesus' body and blood in Luke 22:19-20, John 6:53-58, 1 Corinthians 11:26, as well as the testimony of the historic church. So bakit naniniwala tayo na
yung transubstantiation o nagiging real body yung ostia sa panahon ng Eucharist, no? Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos sa Lucas 1:37. So diretso na tayo mga kapatid, 1 Corinthians 11:26 to 28. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinaghayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya ang sinumang kumain ng tinapay at uminom sa kupa ng Panginoon sa paraang di karapat-dapat ay nagkasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Sapagkat dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kupa. So sa Griego mga kapatid, osteos an istenson arton, hi finito o potherion so korion anasios enokos estai so sumatos kaito ay matos to koryon. So focus tayo sa enoxos estai ay matos. Sa Biblia, ang salitang nagkasala laban sa dugo ay nangangulugang pagpatay. Ang salitang ito ay makita sa Lumang Tipan kung saan sinabi ng Diyos, malaki ang pagkakasala mo dahil sa pagdanak ng dugo. Ezekiel 22:4 in RSV. No? Sa Bagong Tipan, sinabi ni Pilato sa 27:24 sa Mateo na makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pa'y magkagulo, nagpakwasin ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. Wala akong pananagutan sa dugo o kaya pagkamatay ng taong ito. So, paraphrase na natin ito mga kapatid. Ito'y pananagutan ninyo, sabi niya. Ang ibig sabihin nito ay walang kinalaman si Pilato sa pagkamatay ni Jesus. So, kung may nagkasalan laban sa dugo, ito ay malinaw na ang biktima, ang mamamatay ay talagang naroroon sa aktwal na pangyayari. Sinabi ni San Pablo na tayo ay nagkasala laban sa dugo ni Jesus. Kung tayo ay tatanggap ng Eucharistia ng hindi karapat-dapat. Kaya sa ating pagtanggap ng komunyon o Eucharistia or sa English, Thanksgiving, si Kristo ay naroroon. No, dito tayo sa Ignatius Study Bible sa unworthy manner. Receiving Eucharistic communion can be an act of sacrilege and self-condemnation if done in a state of serious mortal sin. For Paul, to sin against the body and blood in this way is to be liable for the Lord's violent death. The offenders incurrent incur this guilt by overeating, drunkenness, and discrimination against the poor. Such carelessness before the sacrament trigger divine judgment of sickness and even death in 11:30. So, dito naman tayo sa mga kapatid, John 6:31, 51, 52, 53, 54. So sa John 31, pagbigyan natin diin dito ang mga verb na phago at trogo. So ito ay ang phago, mga kapatid, dito sa 31, iphagon ang gamit niya. Sa 51, phagi, derivative din sa phago. 52, phagin. 53, phagi. Pero dito sa 54 hanggang pa kuan tayo sa Eucharistic discourse ni Kristo, ang kumain, trogon ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. So bakit nag-change agad ng verb na trogon si Jesus Christ dito? Kasi yung ang pago kasi mga kapatid ay ginagamit bilang literal at figurative. Pero ang trogon mga kapatid, ang ibig sabihin is pagnguya, chew. So, hindi kailanman yan ginagamit bilang figurative sa ating Greek na New Testament. And even, it is admitted that even in the Old Testament na Griego. So, ito ang ebidensya, ang phago natin is 31:15, literally or figuratively. Pero yung trogo natin, verb meaning chew or gno. It is used 5 times in the 4th Gospel, yung literal na trogo na, and only once elsewhere in the New Testament. Greek literature used it to describe the feeding of animals such as moles, pigs, cattle, and in some cases for human eating. In John, the verb is used 4 times in the second half of the Bread of Life discourse. In 54, 56, 57, and 58 in John 6.
This marks a noticeable shift in Jesus' teaching, which up until 6:54 of John made use of more common verb for eating, Greek estio, no? The change in vocabulary marks a change of focus and emphasis from the necessary of faith to the consumption of the Eucharist. The graphic and almost crude connotation of this verb thus adds greater force to the repetition of these words. Thus we express our faith by eating in a real and physical way. Is life-giving flesh and the sacrament. So, study Bible po ng Ignatius. So, bakit hindi po ito figurative mga kapatid? Kasi kung magbibigay si Kristo ng mahirap na talata, mag-explain siya. No? Si John. So, dito naman tayo sa Church Father mga kapatid. So, The Faith of Early Fathers by William E. Surgeon. Quote niya si Ignatius of Antioch sa letter of Smyrnians, chapter 7:1. They abstain from the Eucharist and from the prayer because they do not confess that the Eucharist is the flesh of our Savior Jesus Christ, flesh which suffer for our sins and which the Father in His goodness rise up again. They who deny the gift of God are perishing in their dispute. So dito makikita talaga na si St. Ignatius of Antioch ay niniwala na yung Eucharist is the flesh. Bakit po ito hindi magiba ng ating mga kapatid protestante? Kasi ang mga pinariringgan niya na sulat na ito is yung mga Donatist na mga heresiya na nag-deny ng real existence of Jesus Christ po mga kapatid. So ano pa yung other church fathers natin, no? Si Saint Justin Martyr. So first Apologies chapter 66, we call this food Eucharist, and no one else is permitted to partake of it except one who believes our teaching to be true and who has been washed in the washing which is for the remission of sins and for regeneration, and is thereby living as Christ has enjoined. For not as common bread nor common drink do we receive this, but since Jesus Christ our Savior was made incarnate by the word of God and had both flesh and blood for our salvation, so too we have been taught the food which has been made into the Eucharist by the Eucharistic prayer. No? Dito makikita talaga na they believe in the real presence, both body and blood ni Jesus Christ po. So, sa early Christian doctrine by sa isang protestante na si G.N.D. Kelly, page 197, anong sinabi niya? Na the bread is the flesh of blood, the cup His blood. Clearly, he intends this realism to be taken strictly. No? So, muna si St. Ignatius talaga, naniniwala talaga na real, yan, realistic yan, no? Literal ang paggamit niya. Si St. J.N.D. Kelly to, protestante. So, yan mga kapatid, ang aking kapatid na si Pastor Rene is isang Reformed theologian. Correct me if not, I'm not wrong, Pastor Rene, nagbilib din siya ng ang reform ng real presence pero spiritual lang, no? Ang Catholic, we believe in spiritual and physical, no? Wala, kung may babasa siya na spiritual diyan, walang problema diyan. As long as kami tinatanggap naman namin yung spiritual yon. Pero tinatanggap din namin na physical yon. So doon niya ako tatanim. Okay, bro. Salamat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Pastor Rene ng Reformed Baptist, your time start now. Okay, Brad. Okay ba ang signal ko dyan? Malinaw ba? Okay po, Pastor. Okay, so una kong katanungan, Brad, G1. Excuse me, wait lang. Doon sa sinabi mong Greek word na trogien, are you claiming that trogien always means literal chewing in Greek literature? In New Testament po, Pastor, at sa Always talaga, New always Testament. talaga. Always talaga sa New Testament. Sa New Testament. All right.
Can you cite a lexicon, BEDAC or LSG, that denies metaphorical usage? Can yung study Bible po I will take this one as lexicon namin, yung St. Ignatius Study Bible po. Doon sinabi niya na mga scholars na dating protestanteng doktor na ngayon ay naging katoliko na, yung trogon ay ginamit talaga bilang literal na kuan po, pastor. Next question. Bilang literal na pagkain. Next question, 20 seconds. Does John elsewhere use physical verbs metaphorically like drink, come, see? Sa drink, kamsi, hindi ko po siya sinabi kanina. Focus po ako doon sa verb na trogon po. At kaya marami na pong protestante na nag-convert into Catholic dahil sa Eucharist. Kasi yun din ang paniniwala ng mga church father po, Pastor Rene. So yun, literal po ang trogon. Hindi siya kailan ginamit sa figurative. Okay. Doon sa John chapter 6, may na-mention ka John chapter 6, right? Meron, no? Yes po, Pastor. Mayroon. Okay. Can you name other places in John where Jesus listeners misunderstand him literally? Meron ka Yun bang po, yun kanina naalala yung yes. Hindi po sa John 6, sa ibang kuan sa John, yung sa kuan lang po, Pastor, kanina, yung sa John 4:32 to 34. So inexplain niya pag hindi nakuha kaagad ng mga kasunod niya o mga followers niya. Pero dito sa John 6 talaga is ginagamit pa yung verb na para mabigat na to sa mga Hudiyo eh. All right. In those passages, no, I mean, John 4 lang yung na-mention mo, immediately ba na kinorek ni Jesus Christ yung misunderstanding verbally? Sa John 4, yes po, Pastor, di-correct immediately. Sa ibang passage I do not know, hindi ko pa na-check, pero dito sa John 6 is talagang yung discourses is continuous. So, talagang binigyang diin ni Jesus Christ yung pagkaliteral ng sinabi niya doon sa John 6. So sa John 6, hindi niya kinorek, pero sa John chapter 4, kinorek niya. Sa John 6, sa John 4, kinorek niya. Sa John 6, hindi niya kinorek, binigyang diin pa niya. Ginamit pa yung mga verb na talagang literal. No? Okay. Dahil John 4 lang yung na-examine mo, bro, doon sa John chapter 2, hindi mo ba nakita yon? Hindi mo ba na-examine yon? Kasi kung isa lang i-examine mo, kulang yung evidence mo, kapatid. Ano? Hindi mo pa nabasa yung John chapter 2. Nabasa ko yung John sa chapter 2, pero hindi ko na yung pinagbigyan ng emphasis kasi doon ako sa verb na trogon. Hindi ko naman nakita doon sa John 2 yung trogon na ginamit bilang figurative kasi hindi yan makikita sa New Testament. Talagang literal yan. So yan po, yan lang po, Pastor, para makipagdiin ako na kung may ibig sabihin si Jesus Christ, explain niya. Pero dito is literal talaga yung ibig sabihin niya. So, okay. So, bakit kaya hindi niya kinorek yung mga maling pag-iisip doon sa John chapter 6? Mr. Moderator, objection. So, objection. Ang pag-isip ng mga ng mga Hudyo is hindi yun mali eh. Binigyan diin pa nga Okay. ni kuan. So, hindi dapat
prove mo na pastor na mali sila. Do not Okay. make conclusion for the argument po. Okay, so I Okay. think nag-object ka Ah, doon sa premise ng tanong na Mag-object din ako. counter objection kasi. O ang trabaho ko dito, bro, ay negative. So hindi ko trabaho yung mag-prove dito. Kaya nga ako negative kasi gusto ko ikaw mag-prove, no? So kaya tinanong kita kung bakit hindi niya kinorek, no? Yung sa John chapter 6. Okay. So yun yung ano. So yun judgment yung natin dito. Okay, judgment natin dito mga kapatid. So any observation ng kabilang panig, whether yung Hudyo ay nagkamali or talagang naintindihan nila, sa moderator hindi pinapakialaman yan. However, meron tayong 10 seconds na pagsagot. Kung merong problem sa tanong, pwede mong gamitin yan, Brother G1. Gusto ko lang ipaulit kay Pastor Rene. Valid yung question niya. Proceed, Pastor. Oh, Paulit ang bakit kaya 10 seconds na 10 seconds ka, bro? Hindi muna. Paulit mo na yung tanong tapos tingnan natin kung paano niya sagutin. Bakit kaya hindi kinorek ni Jesus Christ yung mga pag-iisip ng nasa kanyang kapaligiran na mali yung kanilang pag-iisip or tama yung kanilang pag-iisip? Bakit kaya? Bakit? Okay, thank you pastor sa pag-rephrase. Yun nga pastor, hindi kinurik Time ni is short. Jesus Christ bagkos pinagdiinan pa niya na truly this is my body. And yung Greek na ginamit doon is trogon na. So physical body yun. Physical eating. So yan po, binigyang diin ni Jesus Christ na talagang totoo yung sinabi niya. Kasi Okay. So wala kang na-mention na flesh dyan sa presentation mo kanina, Brad, ano? Wala kang mayroon po pastor, mayroon po akong na-mention po. Mayroon po. Okay. Nandun sa John 6 Oo. kasi pero di-summarize ko na po. Pero mayroon po sa presentation para to save time po. Okay. At doon So ako nag-focus sa verb. anong ibig sabihin ng flesh sa John 6:54? Sa John 6:54, yun ay physical na flesh po. Kapatid na Rene. Physical Ah, flesh po. Mabasa natin yan litra por litra po sa Bibliang Protestante. Okay. Doon sa verse 63, anong ibig sabihin ng Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first cross ng ating negative sa affirmative. So dako tayo sa ating negative presentation, pero bago yan, shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live kay Marilyn. Sabi niya, transubstantiation in the sacrament of Eucharist is biblical and supported by Church Father. Biblical support, mahaba yung comment niya, basahin nyo na lang. Shoutout kay Prince Dominic Ugalde. Very good, you're doing right. Yan ang tunay na CFD, hindi yung kagaya nila Wendell Talibong at ibang mga CFD sa PPP na puro lang letra por letra ang alam. Shoutout din mga kapatid dito kay Marilyn. Good evening po Brother Rasha and Sir G1. May the Holy Spirit guided you po. At shoutout din mga kapatid dito sa ating nasa live mga kapatid. Ayan. So, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating negative presentation. Pastor Rene ng Baptist. Your time start now, Pastor. All right. So meron po akong presentation dito mga kapatid, ano? Na-share ko na ba? Ayan, okay na ba? Select. Yan, Pastor. Proceed. All right. So anyway, itong transubstantiation mga kapatid at mga kaibigan ay sa aming stand ay ito po ay isang ritual sa amin tinatawag itong Lord's Table, no? Ano din ito? Real presence, pero kahit saan naman ay may presence naman ang Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. And we believe na pag kami na angkin na namin si Jesus Christ as our Lord and Savior, ay hindi na kailangan kahit ano pang
symbol or whatever it is, as long as si Jesus Christ ay nandun sa aming buhay, ano, mga kapatid, mga kaibigan, no? So yun po ang aming paniniwala. Jesus Christ himself promised na he will never leave us nor forsake us. Sa kahit anong mangyari sa aming buhay, kanya kaming kukunin as his sheep, no? So yun po ang aming paniniwala. Kaya hindi masyado sa amin itong transubstantiation na parang we will give our lives in defense of this. Pero kaso lang may ano tayo. So we will just ask and present our tawag dito stand. All right? Now kanina tinanong ko, sayang lang no na naputol. Kasi po ang salitang flesh, tinanong ko sa kanya, sabi niya real flesh yung una, no? So, ang pangalawa, hindi lang niya nasagot kasi nag-time na. Pero alam ko sa kanila, ang flesh dyan, is nothing, according to verse 63. So, kung flesh yun na literal, ay alam ko na wala na talaga ang kanyang argument. Kung ang real flesh ang doon sa 54, tapos mag-real flesh siya dyan sa 63, ay wala na ang kanyang argument, no? Kasi flesh is nothing according to verse 63. Oh. So alam ko na human reasoning ang kanilang ano diyan, mga kapatid, mga kaibigan, ano? May nakausap ako, may nag-research ako. So ang kanilang reasoning ano nila diyan, ang flesh nagiging human reasoning. Now, tinatawag ko yung fallacy of equivocation, kapatid, ano? Kasi ang definition ng fallacy of equivocation, when a keyword or phrase, single word in an argument is used with more than one meaning, it is an illegitimate switching of the meaning of a term during the reasoning. So, ang nangyari dito mga kapatid, ang keyword natin ay tinanong ko kanina, flesh, isa lang, flesh. Direct context, immediate context, kasi doon ako train immediate and direct context. So napakalapit lang, 54 saka 63, tapos nag-change ka agad. So, real flesh, tapos human reasoning na. Oh, sa 6:56 pala, he that eats my flesh, kung totoo yan, real flesh yan, and drinks my blood, dwells in me. Pagdating sa 63, ano ang flesh dyan? Flesh profits nothing. O, ang sabi ng Bible. So kung ganun pa rin sana ang iyong argument or iyong reasoning or meaning, kung isa lang sana, hindi ka mag-change, wala na, talo na, kapatid at kaibigan, ano, doon sa John chapter 6. Kasi nga, flesh profits nothing. No? It is the spirit that quicks, the flesh profits nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So kung doon tayo, kapatid, kami, sola scriptura kami. So kahit sino pang pope dyan, sino pang mga church fathers dyan, kapag nag-contradict sa scripture, wala kaming magagawa. Doon kami papanig. Sabi nga ni Pablo, kahit sino pa dyan, no? Kapag nag-preach another gospel, kahit kami, angels, let him be anathema. Si Pablo nagsabi niyan mismo, no? Kahit kami, sabi niya. At sabi ni Pablo na avoid, mark them which cause divisions contrary to the doctrine that has been taught. So, yun mga kapatid, mga kaibigan. So, sinabi ito ni Jesus Christ, flesh profits nothing. Pero ang lusot dyan mga kapatid, they will go to human reasoning. So, nag-change ang flesh into physical, literal flesh into a human reasoning. O, anong nangyari? That is fallacy of equivocation, mga kapatid at mga kaibigan. So that is the meaning of the fallacy. Now, sa amin kasi sa John chapter 6, simple lang, hindi namin ginugulo mga kapatid, kagaya dyan, pag nag-fallacy of equivocation ka, ang direct result niyan, division. O anong nangyari? Nagkagulo yung nandun mismo sa passage. Wala sila, nagkagulo sila. Bakit nga? Yun ang resulta ng hindi mabuting pag-explain. Confusion. According to the Word of God, God is not the author of confusion.
So sa amin, simple lang talaga. Hindi kami nag-change dyan. Kung flesh dyan, sarx, real flesh sa Greek, sarx. Sarx din doon sa 63, wala kaming, hindi namin yan ma-violate. Sa Greek, lalo na ako estudyante sa Greek, we cannot bend the law of Greek. Para lang to suit our theology. Hindi po ganun kami. So ang fallacy of equivocation, ang target niyan is to confuse. Ito simple lang aming presentation sa John chapter 6. Jesus Christ said, John 6:35, ang coming believing John is equivalent sa eat and drink. Ang John 6:54, eat flesh, drink blood, eternal life. Yun. Ang John 6:63, flesh, nothing, word, spirit, equals life. Now, ginagamit namin dito ang reduction of redundancy. Yung pag-redundant na kasi ang verse, hindi na pwede yan. Example, redundant dyan. Sabi dito, flesh is nothing. In other words, wala na yung flesh. Tingnan nyo. I-erase na natin yung flesh. Pag walang flesh, wala nang blood, no? Ayan. Para masimplify mo, anong message talaga? Ngayon, may redundant dyan, eat and drink. Kukunin natin ang eat and drink. Ayan. Kasi nag-represent siya sa coming and believing. Now, ano pa ang redundant? Ang word na life. Di kunan natin ang life. So anong naiwan? Coming, believing. This is very simple presentation. Coming, believing, the words and spirit equals eternal life. When you come and believe to the words of Jesus, to the Holy Spirit, you have eternal life. That is the message from Johannine message. From John chapter 1 up to the end. And even, mga kapatid, mga kaibigan, sa mga theological presentation ni Apostle Paul, when you believe, when you come, and listen to the Word of God, and receive the Holy Spirit, you have eternal life. Yun ang presentation na simple lang, hindi namin ginagawa yung mga fallacy of equivocation dyan na ang flesh, i-change mo. Pag natamaan ka dito, i-change mo yung ganon. Pag sabi context, pag pumunta sa context, ay isolation of context. Dito naman tayo. Parang hindi ganon, kinu-confuse natin. Kasi pag nagbasa kami ng Bible, letter kasi yan, letter to the Corinthians. So doon muna kami sa direct, immediate context. Ganon tayo magbasa ng sulat Hindi ba, basa ka dito, kuha ka naman ng sulat, basa ka na naman, kuha ka naman ng sulat. Hindi ganon ang pagbasa ng isang letter. Basahin mo muna ang direct context bago ka pupunta doon sa isolate context or remote context. That is how I was trained sa interpretation sa Bible at saka sa Greek grammar and syntax, mga kapatid at mga kaibigan. No. So, yun mga kapatid at mga kaibigan ang importante doon. Now, ang transubstantiation kasi, nagportray siya sa unloving and unjust shepherd. Bakit? Ganito kapatid, di ba commanded ang Old Testament people not to eat blood and kill in person and have severe punishment if they will do that. Yun the Trinity from Old Testament, nag-command siya sa mga Jew na huwag kayong kakain ng dugo, huwag kayong pumatay. Kapag gagawin nyo yan, mamamatay kayo, I will punish you. Mga kapatid, mga kaibigan. Now, the second person of the Trinity, pumunta sa sanlibutan. Now, remember, this is pre-crucifixion. Buti lang sana kung namatay na si Jesus Christ, pag sinabi niya, kainin yung aking laman, kainin yung aking dugo, inumin yung aking dugo, okay lang sana kung namatay na siya, ibuhay pa siya humarap siya sa mga tao na kinomand ng Diyos na huwag kayong kumain ng dugo, huwag kayong kumain ng flesh, dahil mamamatay kayo, ipanis ko kayo. Tapos pumunta si Kristo at sasabihin, eat my flesh. Literally, eat my flesh kasi literally. Okay, so dyan nagtatapos ang unang presentasyon ng ating negative Pastor Rene ng Reformed Baptist. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother G1 ng Roman Catholic Church. 7 minutes, your time start now, bro. Okay, Pastor, payag ka ba ako ay talo sa aral pero hindi sa debate kasi bawal na sa ating rules?
pag hindi ko napatunayan ang transubstantiation or pag transubstantiated ng tinapay na maging tunay na katawan ni Kristo, payag ka ba na ako'y talo sa aral? Ah, ako kasi Brad, hindi kasi ako ganun eh. Walang talo, panalo. Dito argument lang. Hindi ako mag-judge dito. Let the audience judge. So, para sa akin, violation yun kasi personal. So, personal na tanong yun. Sana di ko sagutin yun. Pero personal ko na din na sasagutin na uh, ayokong mag-judge na ganun. Okay. Payag ka ba, Pastor, na kung na ikaw ay talo sa aral pag nabasa ko sa Biblia ang transubstantiated na ang tinapay ay magiging katawan ni Kristo? Sang-ayon ka ba na ikaw ay talo sa aral pero hindi talo sa debate? Oh, sa rules ni Russia TV, parang hindi mo pinapahintulutan yung ganong mga Brad, no? Talo ka na, mga ganon. Sa aral man, aral. Okay. Mr. Moderator, anong ruling mo? Okay, so ruling natin mga kapatid. Again, any form na meron siyang parang kondisyon, hindi natin pinapayagan yan mga kapatid. Baka kasi mag-agree yung kabila at mag-contest pa kung talagang natalo or nanalo. However, proceed pa din, Brother Jovan. Okay, so Next question. next question po. So, pag nabasa ko sa Biblia, yung ang katawan ay nag-transubstantiated into sa yung tinapay naging transubstantiated na maging tunay na katawan ni Kristo, yung tinapay. Sang-ayon ka ba na ikaw ay nagkamali? Time stop. Again, yung mga ganun na tanong bro na pag or kung Okay. or paano. So Sige po. any Sige. mga ganun bro, hindi ko talaga pinapayagan yan. So you can rephrase naman. Proceed bro. Refresh po. So anong masasabi mo rito, Pastor Rene? May mababasa ka ba sa Biblia na hindi transubstantiated yon? Meron ba? Yung tinapay na naging katawan ni Kristo, hindi yung transubstantiated, litra po litra. Mabasa ba? Wala kang mabasa doon sa binigay mong passages unless meron pang bago. Let's examine the context. Tingnan natin kapatid kasi pag sinabi mo yan tapos yung context iba naman. So let's just cross the bridge when we are there. Next question. So bigay mo na lang yung Next question. Okay. Dito sa 1 Corinthians 11:26, an exposition of the epistles of St. Paul by Mark Gibelli. As often then as you partake of this bread transubstantiated into the body. Aking tanong, narinig mo ba yung transubstantiated into the body? Anong passage 'yon? Time stop muna. 1 Corinthians Clarification yan. Tapos I think si Clarification? Brother G1 ika-clarify naman. So bro, G1 bro, ika-clarify mo. Okay, 1 Corinthians 11:26, an exposition of the epistles of St. Paul by Machiavelli. Paraphrase po siya. Anong salita ang paraphrase niya diyan? Paki-liwanag lang. Kasi titingnan ko dito. Ganito mga bro. Ganito. So, ang clarification lang natin kasi isang beses lang ha. So, kung hindi masyadong clarified yung question, pwedeng ipaulit ng tanong pero naka-on yung time. Gusto ko lang doon sa rule natin na one clarification para hindi unlimited clarification dito ha. So, bro Rene, doon ka na sa sagot mo bro. Wait lang. Okay, so next question na. Next question. Doon na lang sagutin mo kung anong word para hindi tayo mag-duplicate sa clarification. Anong word na ginamit niya para nagiging transubstantiation? Anong word doon? Partake of this bread po into the body. Yung transubstantiated po. Kaya ang tanong ko, narinig mo Ulit ba? yung tanong. Partake? Yes po. 20 seconds. Partake in Greek, koinonia? Fellowship?
Is that exact? Mr. Moderator, next question na lang para okay Okay, na si so Pastor. ganito mga kapatid ha. Again, nagka-clarify kasi si Pastor Rene dito. However, Brother G1, magne-next question ka na lang. Next question na lang Proceed, bro. para tuloy-tuloy na. Proceed. Time restriction. Okay, so yung katawan ba ni Kristo na nakasulat sa Juan 6:54, yan po ba ay physical body or spiritual body po? Physical body. Isang physical body po 'yon. Yung flesh doon sa John 6, Thank you po. physical 'yan. Okay, thank you. Thank you po. Next. Kung ang tinapay po ay simbolo lamang sa katawan ni Kristo sa Juan 1 Corinto 11:27, maaari ka bang magbigay ng iba pang talata na nagpapatunay na ang pagpalapastangan o kawalang galang sa isang sagradong bagay ay isang kasalanan laban sa katawan at dugo ni Kristo? Objection, Mr. Moderator. Ako negative dito, no? So, hindi ko trabaho ang magpapatunay o magbigay ng kahit ano. So, siya ang magpatunay dyan. Scrutinize lang ako sa kanyang mga sasabihin. Okay, so nag-object dito doon sa nature ng question dahil sa paghahanap, hinahanapan siya. Hindi daw siya dapat hanapan dito. Bro, G1, meron ka bang counter objection? Yes po, counter objection. Kasi yan ang presentation ko kanina na ito ay realistic tong Eucharist, both spiritual and physical, sapagkat magkakasala ka sa katawan at dugo ni Kristo mismo eh. Okay. So, dapat itong priest na to makabigay. Okay po, sige po. Mr. Okay, so Moderator. judgment natin dito mga kapatid. Ang question kasi, naghahanap siya ng another verse patungkol doon sa hinahanap niya dito, Brother Rene. Even kasi negative yung yung stand mo, ay meron ka ding dapat na ibigay bilang negatibo. So syempre pinapayagan kong maitanong yung mga ganito ba. Naghahanap siya ng talata. However, kung para sa iyo nilalagay mo nga yung burden ng kabila, pwede mo gamitin yung 10 seconds, Brother Rene, or Okay, gamitin ko yung aking 10 seconds proceed. kasi Time issue. oo. Kasi ang preparation natin dito, hindi yung mga ibang talata o mga verses kasi negative tayo. Hindi ako nagpo-prove dito ng kahit ano. So, nasa sa akin na yun kung magbigay Next kayo question. ako hindi. Pero I'm not obligated to do 10 that. seconds. Okay, so nagkamali ba si Lucas nang sabihin niyang walang imposible sa Diyos? Ay, hindi naman. Hindi. Hindi naman. Okay, dahil walang imposible sa Diyos, sino ngayon ang tama, Pastor? Ikaw na nagsabing hindi magagawa yung physical at real na katawan ni Kristo ang tinapay? O si San Lucas na sinabing walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos? False dilemma, wala sa dalawa yung pagpipilian ko, meron namang isa. Ang isa doon, pwede ba, Brother Rasha? Kung wala doon yung sagot mo, bro, you can use your 10 seconds, ha? Kung wala doon. Okay, 10 seconds. So, totoo na ang Panginoon ay makapangyarihan, pero hindi niya ma-violate yung context doon kasi ang flesh doon is nothing. Next question. Unless iba ang meaning mo doon. Next question, 10 seconds. Last 50 Okay, seconds. next question. Gamit ang Lucas 1:37, kaya ba ng Diyos na maging present both spiritually at physically sa anyo ng tinapay during Holy Eucharist? Kaya ba ng Diyos o Kaya hindi? ba daw? Presence ang sinasabi mo? Maging physically, spiritual and physical presence po. Okay. Hindi identical yun eh. Hindi. Hindi identical yun. Ang presence at saka yung literal body and blood. Hindi identical yun. Maling false dichotomy yun. Mr. Moderator, objection. Time stop mo na. Objection. Proceed sa affirmative.
Ah, yes or no muna bago mag-explain. Mm, Kasi kaya ba ng Diyos o hindi? Meron bang yes or no doon? Yes, okay, kaya ba okay. ng Diyos? Yes or no? Okay, 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 okay. paulit ng sagot kasi hindi ko na narinig yung yes or no. Okay, so paulit na lang yung tanong tapos pakidiinan yung pagpipilian. Okay. Kaya ba ng Diyos na maging present both spiritually and physically sa anyo ng tinapay during Holy Eucharist? Oh, Kaya yun ba? ang sagot ko kanina false dilemma, no? Kasi nga meron pa namang pangatlong sagot. Okay, so Oh, ganito bro, oh, kung hindi ka pipili dun sa yes or no dahil meron 10 kang ibang sagot. seconds. Oh, 10 seconds bro. O kaya sinagot ko siya eh. So Proceed. ang sagot ko doon brother 10 seconds ito, hindi pwede gawin ni Kristo kasi nga sinabi niya doon flesh is nothing, sabi niya. So hindi niya pwedeng i-violate yung sarili niya. Time. Na flesh is 10 nothing. seconds. Okay, so time na din ang ating 7 minutes. So dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. So shoutout muna mga kapatid sa ating halos 40 live viewers ngayon at medyo tahimik yung ating comment box. Shoutout muna kay Marilyn kung may talo at panalo-talo si Pastor kasi parang gusto niya literal. Shoutout din kay Royce Coy. Symbolical or metaphor lang po ang body and blood. Shoutout din kay Dulce Onara. That's symbolic kasi katawan dyan nangangahulugan body which is the church means you will partake imputed as a member of the body. Shoutout din mga kapatid kay Sister Malu Nicolas ng In Defense of the Truth. Shoutout sa kanya. Sanreo Adams ng Catholic. Laban lang kuya sabi niya at durugin ang ulo ni Valentina. Ako si Darna. Ayan. Shoutout kay Alfredo Noho Jr. Why pulos ang kamatayo ni Kristo, Pastor, kung ang inyong hunong-huna mga protestante mga masunod anang John 6 verse 63. Shoutout din mga kapatid kay Marilyn. John 6:54 say, whoever eats my flesh and drink my blood has eternal life and I will raise him up at the last day. This verse is part of Jesus' discourse on the bread of life where he emphasized the importance of spiritual nourishment for eternal. Mahaba yung comment niya. Basahin nyo na lang mga kapatid. So, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa rebuttal. Brother G1, 10 minutes. Okay. Nakita ko na Okay, yung 10 minutes presentation po. mo, bro. Nakita mo na bro ang Yes, presentation bro. ko. Proceed, bro. So this is my ano. So yung John 6:53 drink his blood po. Dap, kasi may consequence kasi yan. Kung if metaphorical yan, they would have understood it as command to commit utter brutality or destruction. So meaning wholly incompatible with Jesus' message of eternal life. So kaya hindi po yan metaphorical. So if literal, they would have been scandalized. So talagang na-scandalize yung mga Jews doon, di ba? So, yan. Kaya yung mga church fathers, mga kaibigan, mga kapatid, ano ba ang kanilang interpretation nito? Literal po ang pagkakuan nila eh. Kaya yung atake, yung mga mind po ng ating mga kapatid na protestante, yung atake, yan ang atake ng mga pagan Rome noon eh, na tayo ay kanibal. Kasi yan ang pinaniniwalaan natin. No? No. Sinabi pa niya na spiritual kasi sa lahat ng bagay spiritual, eh, hindi na kailangan ng ang symbol. So, saan mo makikita ito sa kay kuan pastor? At dito sa John 6:55, Hega garsarke mo altios isten bromasis kaito aimas mo altis isten fusis. So, no? Doon, dito, nakikita talaga yung, inamin niya kanina eh, na ito ay physical body. So, wala nang debate kasi inamin, physical body yan eh. So, pero may pinaghugutan siya ito, John 6:63, ang espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pinakikinabangan ang mga salitang sinalata ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Ito pong 6:63, ito po ay hindi tumutukoy sa laman ni Jesus Christ, no? Ito po ay tumutukoy sa pagkaraniwang laman yung mga, no? Sa 9:34 sa Hebreo,
9:14 sa Hebreo, sapagkat ang kanyang sarili ay inihandog at ito ay malaking kapakinabangan sa ating iniligtas. No? 1 Peter 1:19, kundi sa mahalagang dugo ni Kristo na tila kordero na walang dungis o kapintasan. CCC 737 po mga kapatid. So yan po, may kuan yun ang laman ni Jesus Christ eh. No? No, ano ba ang sabi ng ating Catholic Study Bible? Contrast between the Spirit's ability to enlighten our mind and human reason's inability to comprehend reveals truths apart from faith. Hindi ibig sabihin ito na sa Protestante na ito ay simbolo lang. Kasi yung mga sumusunod, yung mga followers ng Church Fathers natin, yung sila yung mga very close ng ating mga apostol, ay naniniwala na real flesh and blood yun. No? So kaya dito sa 654 ating mabasa the Break New Testament. Litra po litra po ito, Bibliang Protestante. The person chewing my physical body. At inamin to ng aking pastor na mabait, no? No, wala na debate kasi physical body yan eh. So iba yung 63. Sinabi pa niya physical of equivocation. No. You are making false analogy, pastor. Sapagkat hindi ibig sabihin na may place dyan, yung ibig sabihin, ito rin yung place na ito sa 54. Hindi. Kailangan natin yung mga pag-aaral dyan sa, sino ba ang kanilang, dyan, exegetical yan, sino ang kanilang listeners, mga Hudiyo. Oh. So, insulto ito sa Hudiyo, pero ang ibig sabihin yan is, yung ostihan doon ay nagiging tunay na katawan ni Kristo. So, Church Father, true intention, hindi, yung aking katunggali, hindi nagpakita ng Church Father eh. Pero, baka mag-technique ito ni Tertullian eh, hindi eh. Buti na lang kasi, baka may sinabi kasi si Tertullian na figure represented. Pero hindi yon yung meaning ng kagaya ng Protestante. Kasi naniniwala pa rin si Tertullian sa iba niyang sulat na tunay na katawan at dugo ni Kristo yun. At saka si Cyprian, no, Cyprian, Early Church Doctrine by G.N.D. Kelly, page 212-213. Hindi to tinats ni Kuan eh. Inunahan ko na lang pastor. No? Pag may babasa siya mga kapatid yan, miscontection. O si Jens Calvin Misquotation of St. Augustine. Ito yung idol ni pastor, hindi idol na idolo yan ko na yung modern terms natin. No? Sinabi kasi ni Augustine daw na ito ay figurative expression lang, no? Hindi eh. Kasi ang tunay na ni St. Augustine is and because he walked here in very flesh and gave that very flesh to us for our salvation. And no one ate that flesh unless he has first worship. Adoration po ang Latin nito. So paano ka mag-adore kung ting lang yan? So mali. So ito mga kapatid, the history of Christian doctrines, Protestante po ito. Aking napatunayan dito sa PDF page 219 na during the Middle Ages, the doctrine as taught by Augustine gradually give way for the doctrine of Roman Catholic Church. Yung tinuro ni St. Augustine ay yun ang naging give way sa doktrina ng Roman Catholic. Ito anti-Catholic to na libro na to. So, bakit ko to ginamit? Para maipakita ko na si John Calvin pala ay guilty ng coat mining or INC incomplete. No? Yan mga kapatid. So, ginamit pa niya na spiritual sa lahat ng bagay. Kung sa lahat ng bagay, pag nagkasala ka nabiyak mo na yung plato mo, nakasala ka na agad sa dugo at laman. Saan mo yan makikita na church history, pastorin eh? Oh, for example, napunit mo yung Biblia, hindi mo sinadya. Oh, nandoon si Kristo sa theology mo, spiritually. Saan yan mabasa na magkasala ka sa katawan at dugo ni Kristo?
no? So, kaya mga kapatid, tinanong ko siya na, no? Kaya tinanong ko siya na, makapigbigay ka ba ng verse sa Biblia? Sinabi niya na, hindi ko naman yan kasi ako ay negative eh. I already proved this one, so you need to prove counter arguments, brother. So, the real essence of debate is not only denying but also presenting facts, proving what you have been negated. No? Yan po ang tunay na debatista po, pastor. So mga giliw na tagapakinig, hindi siya makipagkita eh. So, kaya itong 1 Corinthians 11:27 is sa mga komentaryong mga protestante is talagang medyo dihado sila nito eh. No? At saka yung verb na trugon mga kanina mga kapatid. Tinanong niya ako, salamat, pero hindi naman siya nag-counter eh. Pinakitaan niya lang kayo niyang kaniyang verb fallacy of equivocation. So, fallacy of equivocation mga kapatid, yun ang fallacy na yung dalawang term ay ginamit mo para mislead mo yung o misquote mo yung argumento mo para madaig. Hindi naman yan ginamit natin kasi yung 63 is iba na yun eh. Iba na yung meaning na yun eh. Kasi ang laman ni Kristo is talagang may bisa eh. O sa binasa natin kanina eh. So therefore mga kapatid, it is submitted sa malaking pagkakumbaba na napatunayan ko both biblically sa lexicon at sa litra por litra sa Church Fathers, napatunayan ko ang doctrine ng transubstantiation diyan sa ating pinag-usapan. Kasi sacrament yan eh. Di ba sabi natin, nag-usap tayo, both tayo naniniwala ng sacrament yan eh. Paano yan nag-sacrament? Dahil may symbol, sinabi mo hindi na kailangan ng symbol. Bakit po pangangalangan niya ng sacrament? Please don't call it sacrament kung yan ang sasabihin mo na hindi na kailangan ang symbol. So, please, I will challenge you na ipakita na hindi na kailangan ang symbol sa sulat ni John Calvin po, pastor. Kasi inatake niya si Zwingli dahil symbol ang Zwingli eh. So, I don't know, nakapag-review ka ba sa... Okay po. Okay, so dako tayo mga kapatid sa second cross ng ating negative. Pastor Rene, 7 minutes. Your time start now. Okay, balik tayo doon sa John 6:33. Na-mention mo kasi sa 54 ang flesh talagang yon, literal flesh. Okay? Tayo agree diyan, ano? Ngayon, bakit nag-iba doon sa 63? Na hindi na yon literal na yon, literal flesh yon o hindi? Flesh is nothing. Ano yung flesh doon na nothing? Ano yon? Ang flesh doon na nating pastor, yung mga yung hindi yung mga pangkaraniwang laman, no? Hindi ito tumutukoy sa laman ni Kristo, no? Mateo 16:17, ito ay pangkaraniwang laman, hindi ito ang laman na tinutukoy kay Kristo kasi ito ay may pakinabang, no? May pakinabang. Okay po. Anong basihan mo na nag-swift ka kaagad ng meaning nga malapit masyado ang flesh, sabi ni Kristo doon, flesh, eat my flesh, tapos pagkadating sa 63, anong binasihan mong interpretation na yun ay ibang flesh? Okay, thank you. Magandang question po, Pastor. First ang pina-base ko is yung interpretation ng mga followers ng mga apostol, yung mga church fathers natin. Kasi yun mo sila na ito ay yung John 6 is literal yan. Kaya yung 63, yun ang ibig sabihin niyan is hindi yan yung laman ni Kristo kundi yung pangkaraniwang laman. Okay.
Sinabi mo, ikaw lang siguro narinig ko dito eh. Sinabi mo, mag-quote ka nga ng church fathers na ang flesh is nothing dyan sa 63 ay hindi pangkaraniwang laman, hindi kang Kristo yan. Sige, mag-quote ka daw ng church fathers kahit isa na nagsabi na ay ano yan, hindi pangkaraniwang laman at hindi yan kay Kristo. Sige daw. May mababasa tayo at maintindihan, Pastor, doon sa, pero hindi litra por litra to ha, kasi limited yung time Mr. natin. Objection. Proceed negative. Ang tanong ko, directly answer it. Ang tanong ko, yung church fathers, kasi kumukot ka ng church fathers eh. Sabi mo church father. So, magbigay ka na daw ng isang church father na ang flesh is nothing dyan, hindi yan kay Kristo. Nagre-refer yan sa ibang katawan. Sige daw. Okay, so counter objection dito. Oh. Emphasizing yung objection dito sa church father na pangalan ha. Bro G1, meron ka bang counter objection or hahatol na ako? Okay, may counter objection ako. Proceed. May counter objection po ako, Mr. Moderator. Yung counter objection ko, makapagbibigay ako, yes. Pero hindi literal na yung sa John 6:63, Okay. no? Pero maintindihan natin. Okay. Maintindihan natin. So ganito, ang importante kasi sa moderator yung hinahanap lang naman. So ang hinahanap dito yung church father. So kung ang hinihintay ko na sagot dito yung pangalan. However, depende yan kung saan niya ilalagay yung answer niya, either sa unahan ng 20 seconds, sa gitna, or sa huli. At kahit pa this is hindi nagsasabi ng totoo dito si Brother G1 o nagsisinungaling, tinatanggap pa din yan ng moderator as a valid answer basta makapagbigay lang ng pangalan kung gagamitin yung 20 seconds. So, pwede mag-object si Pastor Rene kung sasagot ng 20 seconds at hindi makabanggit. So, Brother G1, proceed ka sa yung sagot, bro. 20 seconds yung gagamitin mo. Sinong church father daw? Okay, 20 seconds po. Proceed. Si Sino? St. Ignatius of Antioch po, sa letter of Smyrnians chapter 7:1. They abstain from the Eucharist and from prayer because they do not confess that the Eucharist is the flesh of our Savior Jesus Christ, flesh which suffer for our sins and which the Father in His goodness raised up again. Dito mabasa natin yung sa Eucharistia dyan sa Juan 6. 20 seconds. Next question. Okay, Alright. next question. Ginamit mo si St. Ignatius, right? Yung sinabi niya, yung kinote mo. Ano ba ang background na bakit sinabi niya yan? Alam mo ba? Oo o hindi? Yes, alam ko, Pastor. I will use my 20 second. Yes, alam ko. Very good. Ito yung ito ang niya is ang Ducitis Heretics na nag-deny ng na yung real existence ni Jesus Christ. So kaya sa debate ni Joe Meyer versus James White, deny yung existence ni St. Ignatius eh. Kasi itong passage na ito is support kahit okay po. Okay. So, ang real presence dyan, no, wala naman kaming argue dyan eh. So, ang real presence, equivalent ba yan para sa iyo sa lahat dyan sa Bible na literal yan, yung real presence, literal yan na body and blood of Jesus. Literal yan para sa iyo. Yes po, with qualification, literal na yes, literal na physical, at maniniwala rin po kami sa spiritual gaya ninyo. Ang sa inyo lang is only spiritual. Sa amin, both spiritual and physical. At inamin nyo po kanina sa Juan size 54 na physical yan. So, therefore, napatunayan ko. Alright. So, nung ginamit ni St. Ignatius ito against Docetism kasi hindi sila naniwala sa real physical na ni Jesus Christ, no? Ang Docetism. Ang tanong ko sa iyo, ni-reject nila yung Eucharist dahil nga physical yun, no? So, hindi mo ba naisip na emphasis yun para ang Docetism ay ma-silent na sila? Pero wala siyang specific sinabi na nag-change ang body into this and that.
Meron ka bang specific masabi na si Ignatius nasabi nag-change ang substance into this? Meron ba? Oo o wala? Sa substance po, wala tayong mababasa dito litra por litra, pero may maintindihan. Kasi Eucharisto tinapay ito Pero ano ba itong tinapay na ito? Maintindihan natin na ito ay talagang flesh of our Savior Jesus Christ. Kaya sa debate ni Joyce Meyer at saka ni James White, talong-talo si James White kasi dininay niya ito So kaya po, okay, next question. Alright. Punta tayo doon kay Saint Augustine, alright? Kasi nagsabi ka dito kay Saint Augustine. Ang tanong ko sa iyo, besides sa Docetism, ano ang issue ni Augustine? Bakit niya nasabi yung nag-quote ka ba kanina kay Agustin yung mga about transubstantiation? Ano pa ang beside Docetism? Alam mo ba kung ano? Mr. Moderator Objection sa Proceed kay objection. ginamit ko kay kang San Agustin kasi kinote yun ni John Calvin At para makita ng mga tagapakinig na guilty si John Calvin ng court mining. Kasi naniniwala pa rin si Okay. si Agustin na Hindi nagmatter yung Docetism, hindi ko sinabi. Counter objection meron ba? Or Okay na. magre-replace yung Next tanong? question Proceed. tayo. Alam mo ba ang term na crass materialism? Ang crass materialism po, Mr. Moderator, objection, mukhang out of topic na po. Okay. Crass materialism. Diba na ito ngayon? Kahit anong tanong na, di ba? Oo, so ganito. Before ako mag-judge ng out of topic, tinatanong ko muna yung kabilang panig kung bakit niya tinatanong ito at ano yung parte ng pinag-uusapan natin dito. Ayan. Kay Agustin ito Kay Agustin itong dinipinsan yung crass materialism. So kaya tinanong ko siya kung alam niya ba ito, oo o hindi lang. Tanong lang yun. Kung simple naman, kung hindi niya alam, hindi. Kung alam, oo. Okay, so ito yung nababanggit kanina, yung sa kay Agustin. Tinatanggap ko to as a valid question. Brother G1, you can use your 10 seconds bro kung you feel merong off dito sa question. Gagamitin mo ba or talagang sasagutin mo kung alam mo yung ganon? Sasagutin ko, Mr. Moderator. Proceed. Yes, alam ko ang crass materialism Time. ni St. 7 Agustin minutes na time. Okay, yes, so alam ko segundo na lang yun. Nakapagdiin Time na bro. Yung Bro G1 Okay. time na 7 minutes. So diyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng ating negative. So shoutout muna sa ating nasa live kay Kidi Gigante. Congrats Pastor Rene, panalo na naman. Paharon Anahaw, objection lagi. Shoutout din kay Dan Maasim ng Seventh-day Adventist. Shoutout sa buutan nga si FDG1 Pasiones. Shoutout din kay Alfredo Ngoho Jr. Ako'y napoy muhagit ninyo ni Manalili, pamatud-in ninyo na wala ni Iksi si Adan sumala sa tudlo sa simbahan Katoliko ug sa Church Father sukli ninyo. Shoutout din kay Kaiser Yugop, Catholic until the end, CUTE or cute. Shoutout din kay John Mark, di yan magiging figurative or metaphor mga pastor. Aral muna kayo, figures of speech. At shoutout din kay Alfredo Ngoho, ayan. So dito din kay Prince. Munay example sa pastor nga na ay alamag sa theology ug munay makalaban ninyo di na magsilbi inyong letra por letra. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating rebuttal. Pastor Rene, your time start now. Alright, so ito yung sinabi ko kanina mga kapatid, na ang yung real flesh, yung equivocation. Kaya ang 56 at 63 dapat i-resolve ninyo yan. Kasi wala akong nalaman na church father na nagsabi na ang flesh dyan ay hindi kay Jesus Christ. Ang reason nila dyan sa flesh,
dapat mag-aral pa. Ang reason nila dyan sa flesh is human reasoning yan. Hindi yan flesh na literal. Ang flesh dyan sa 56, literal yan. Pero ang flesh dyan na sinasabi, tinutukoy, kay Kristo palin yan, pero human reasoning, no? O sa mga reasoning ng mga tao, no? Mga kapatid at mga kaibigan. So ang flesh dyan, nagiging human reasoning, hindi literal. So ang tanong ko kanina, bakit nagiging ganun? Saan mo kinuha ang interpretation na context? Nasa context. Kahit saan, John 1:14, the word became flesh. Human reasoning yun. Ay hindi. Ano yun? Flesh talaga yun. Kung bakit dito sa 63 nagiging human reasoning? Yun ang sagutin nyo. Kasi nga, near context yan, malapit masyado. SARS yan. Saan ka nakakita ng SARS na human reasoning? Di ba mga kapatid? Kung i-shift mo yan, magiging fallacy of equivocation ka. Bakit? Isang salita, flesh, dalawa ang meaning mo. Kapag nag-argue, mag-shift ka sa human reasoning. Pagka dating sa 56, nag-shift ka naman sa real flesh, confusion yan. Kapatid, mga kaibigan, yan ang pabalik-balik kong sinabi. Sa amin, simple lang kasi masyado, mga kapatid. Ang sinabi ni Kristo dyan sa 35, 54, 63, i-combine mo yan. Jesus said, come, believe to the word, the spirit, and you have eternal life. Napakasimple. Now ito, mga kapatid, mga kaibigan. Ang transubstantiation, hindi ko natapos ito kanina, portrays the unloving and unjust shepherd. Bakit? Ang Diyos, ang Trinity, nag-command sa Old Testament na huwag kayong kumain ng dugo, huwag kayong kumain, magpatay ng tao, kasi kapag kakainin, patayin nyo yan. At saka ang taong gumawa nito, makaano ng severe punishment. So siyempre, ang Old Testament people, carry nila itong command na ito, galing sa Trinity na Diyos. Ngayon, pumarito si Kristo, pre-crucifixion. Buti lang kung namatay na siya, pero hindi pa. Tapos, humarap siya ngayon sa mga taong kinumand ng Diyos, and the second person of the Trinity ay ang humarap. Tapos binalik, parang kinontra. Kainin nyo ako, kasi literal lang sa kanila Kainin nyo ang aking laman at kainin nyo ang aking dugo. Pre-crucifixion pa yon. Huwag tayong mag-uusap na sacramental yon. Sacramental kung namatay na siya. Hindi pa, buhay pa. Sinong hindi tatakbo niyan? Kahit ako, ikaw, tayo, alam natin ang command, huwag kakain ng dugo, huwag pumatay, huwag kakain. That is not good. That is not good. Nakakain ka. Ipapanis kita. Siyempre, keri-keri ko yan. Tapos the second person of the Trinity, sabihin, literal. Kainin mo ang aking laman at inumin mo ang aking dugo para may buhay ka na walang hanggan. Ngayon, tatakbo ako. Kasi alam ko, pag gagawin ko yan, mamamatay ako. Kasi severe punishment Ngayon, hindi nila tumakbo na sila o lumaya sila kasi nga, ano ba yun? Ano mang klaseng command yun? Kasi nga, fresh masyado sa kanila yung command na yun Tapos, second person of the Trinity, nag-command na ganon. Tapos, ang kaano pa dito, mga kapatid, nung lumayas na sila, kasi nga, takot, kahit ako takot, no? Kasi sino hindi matakot niyan, kainin mo ako. Literal. Hindi natakot. Paglayas, ang dyan, mga kapatid, anong klaseng shepherd si Jesus Christ? Kung literal yun, pareho sila ng isip, no? Tama naman sila, hindi naman kinorek, tama naman yung lumakad o lumayas. Bakit niya hindi? Huwag kayong lumayas, tama kayo. Hali, magsama tayo. Kung ang doctrine ko, transubstantiation, tapos doctrine ni G1, transubstantiation, di magsama kami. Bakit ako lalayas? Kung pareho yung utak namin, transubstantiation kay Jesus, transubstantiation yung sa mga tao na lumayas, tama sila, bakit kayo maglaysasan? You must unite. Di ba? Di parehong Katoliko yun. Kung baga, bakit lumaya sila at hindi pinigilan ni Jesus Christ? That is unloving. That is unjust. Mga kapatid at mga kaibigan, command ka tapos pag ipakain mo, naku, wala yan, mamamatay tayo dyan. Kasi literal yung kanila tama sila di ba? Logic, mga kapatid, mga kaibigan.
Pre-crucifixion yun mga kapatid, mga kaibigan. Pre-crucifixion. Buti sana kung namatay. Nasabihin ni Kristo, patay naman siya. Paano natin makakain yung kanyang katawan? Patay na yun eh. Buhay pa! Mga kapatid, in other words, unjust, unloving yun. Bakit hindi niya sinabihan, bumalik kayo dahil pareho tayo ng utak. Makakama kayo. Huwag kayong lumayas. Pareho ang doktrina natin, transubstantiation. Huwag kayong lumayas. Hindi ba kayo nagkausap mga Katoliko dyan na pareho kayong transubstantiation tapos nagkaaway kayo? Hindi, pwede. So dapat pinuntuhan mo. Kung hindi nila naintindihan, it's hard to hear. Puntahan ni Kristo as a pastor. Ako nga, kung mag-preach ako, nasaktan dahil immature, pagkatapos ng preaching ko, as a pastor, pupuntahan ko, prayhan ko. Kapatid, hindi mo naintindihan yun. Okay, ganito. Pag-pray tayo para ma-mature ka. That is a good pastor. That is a good shepherd. Ako nga tao eh. Si Kristo pa. Ilan na lang naiwan doon sa kanila? Di ba 12? Kasi nga, sino bang di matatakot? Tatakbo talaga. Sige, kakain kayo, papatayin ko kayo. Sabi sa Old Testament yun eh. Mga kapatid, mga kaibigan. Ngayon, ito ang isyo. Hindi nyo alam, cannibalism as a covenant curse yan. Covenant curse yan. The most important theological context is covenant judgment. Pag literal yan, mga kapatid, cannibalism ang nasa utak, ano yan? Covenant curse yan. Pre-crucifixion. Buhay pa si Kristo. Nang sinabi niya yun, hindi papatay. O ikaw pinagsabihan yun, noon, niya, Hudiyo ka, parang curse ito ah. In Leviticus 26, Deuteronomy 28, God outlines blessings for obedience and curses for disobedience. Cannibalism is mentioned as one of the most severe consequences if Israel breaks the covenant. Bakit hindi ninyo ito kinonsider? Kung literal yun, mga kapatid, normal na ang mga tao doon tatakbo. Dahil pre-crucifixion yun. Mantakin mo kapatid, mga kaibigan, kung ako ama, sabihin ko sa anak ko, nak, huwag kang kumain ng dugo at saka tao ha, pagbalik ko, pagkakain ka niyan, bantay ka, ipanis kita. Pagbalik ko, after 10 years, sinabi ko, anak, kainin mo ako. Inumin mo ang dugo ko, literal yan. Itatakbo yung anak ko. Tapos tatakbo siya, huwag ka nang babalik ka, bahala ka. Sige, hindi ganun, mga kapatid, mga kaibigan. Where is love and justice? Nagkuman ka ng wag. Tapos curse pala yun, mga kapatid, yung utak na cannibalism. Uy, ano ba to? Parang curse ito ah. Bakit literal to? Yun ang inyong isipin, mga kapatid at mga kaibigan. At saka, kung si Ignatius nag-defense sa Docetism, emphasis niya yun, masyado parang Docetism, hindi makapasok. Emphasize niya talaga yun until na-hold ng mga church fathers. Pero si St. Augustine, nag-ano din siya mga kapatid, nag-defense din siya sa yung pangalawa, crass materialism, na literal na kinain talaga yung kamay, yung paa. Kaya sabi ni St. Augustine, meron din siyang sinabi as consideration para ma-defend yung crass materialism, yung kainin, yung kinain ko talaga yung si Kristo talaga. Crass materialism yon. So ang Docetism at crass materialism, dapat i-defend mo yan. What happened is, as the theology continues, kagaya ng meron ng Mary, mediatrix, o ano pa dyan, kaya meron ng Great Schism, meron ng indulgence, meron, di ba? Ang sa nag-develop na mga kapatid, mga kaibigan, di ba? So diyan mo makuha na because of this defense, nagiging pagkamatay ni Ignatius at ni Agustin, parang na-develop ano na yon. Kaya ngayon, ito ang harapin nyo, ang Bible. Kapatid, kaibigan, dahil sa utak ng mga taong nandun, kahit sino tatakbo eh. Kasi cannibalism is a covenant curse. Number 2, bakit mo ikuman kainin kita, literal, na papatayin kami. So tatakbo talaga ako. Mga kapatid, mga kaibigan. Time. Diba? Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative.
Dako tayo sa ating second cross ng ating affirmative. Brother G1 ng Roman Catholic Church. Your time start now, bro. Yan nga mga kapatid, no, binigyan diin yan na naman niya yung John 6:63. Hindi yun tumutukoy sa laman ni Kristo. Tumutukoy yun sa mga pangkaraniwang laman. Sapagkat sa Hebreo 9:14, Question, bro. Second sapagkat cross. ang sarili, Bro, Bro, question J1, ka bro. question. si, second Oh, cross muna. Oo, second oh, cross, Akala bro. ko, sorry after bro. this, Sorry, wala sorry, na sorry. eh. Wala Closing na, na. wala na. Oh, Sige bro. question na. Bro, sorry. Na kuan ako sa aming kuan bro. Ah, sige bro, sinabi mo na sinabi mo na hindi na kailangan ang symbol, pastor. Sinabi Objection. mo yan kanina, di ba? Objection. Objection, proceed. Kailan ko sinabi na hindi kailangan ng symbol? Sinabi mo kanina sa first presentation po ninyo. Ah, hindi naman yun ano talaga na hindi kailangan. Hindi ko naman sinabi hindi kailangan. Hindi importante sa amin yun. Hindi kailangan kasi hindi kailangan, zero na eh. Hindi importante sa amin. Sabi ko, hindi kailangan. Kasi kung hindi kailangan, zero na. Next Hindi question. importante kasi meron pa. Okay, next question. So, mali yung pagkasabi mo kanina na hindi kailangan ang Sinabi symbol. ko, hindi importante sa amin ng ganon, mga symbolism kasi si Kristo na sa amin na. Bakit bakit pa bigyan namin ng importansya yun? So, ang sabi ko, hindi talaga nineglect namin yan. Hindi. Kaya Okay. lang, hindi namin Next bibigyan question. Wait lang. Next question. Sorry. Okay, next question. Pastor, stop sharing ko muna to. Pastor, naniniwala ka ba na ang Eucharist ay sacrament? Oh, of course. Okay. Next question. Okay. Kasi sacrament, aminado ka ba na ang sacrament ay isang simbolo ng grasya ng Diyos? Amen, symbol. Naniwala Okay, ka pa rin thank sa symbolism eh. Okay, thank you. Sinabi mo kanina na hindi na kailangan ang symbol. Ngayon, pinaniwalaan mo naman na yung sacrament ay Objection. simbolo ng grasya ng Diyos. Objection, proceed, Pastor. Huwag mong gamitin na hindi kailangan lagi. Hindi lang masyadong importante. may importansya. Ikaw mismo naniwala ka pala sa symbol eh. Sacrament is a symbol, okay? Okay, counter objection meron ba or magre-rephrase ng tanong? Counter objection kasi sinabi Proceed. niya recorded to, hindi kailangan. Ngayon, hindi naman importante. Hindi gaanong Okay. importante. So, Ah. sinabi mo kanina na hindi importante. Ngayon, aminado Objection. ka na naman na Objection, Mr. Moderator. Okay na. So ganito, isang objection lang tayo mga bro ha. Ganito. Another dyan question sa na yan? Another isa- question? yes bro, ito yung another question niya. Pero O, ganito, di- yung sa premise kasi niya, kahit pa nagsasabi siya dito ng totoo na nilata, sinabi mo daw yan or hindi, sa moderator laging valid question yan ha. Brother G1, pwede kang gumamit ng 10 seconds Pastor Rene kung talagang merong problem. Okay, 10 dun sa seconds. 10 seconds. tanong. Ganito. 10 seconds. Pakiulit mo na yung tanong tapos proceed tayo sa sagot. 10 seconds. Proceed bro. kasi sinabi niya kanina na hindi gaanong importante ang symbol. Ngayon, okay naman sa kanya na simbolo ng grace, grasya ng Diyos ang sakramento at naniwala siya doon. So, ang tanong ko sana, alin yung totoo? Yung importante ang simbol o hindi gaanong importante ang simbol? Hindi po gaanong importante sa amin yun. Yun yung 20 aking seconds. gustong pahiwatig. Hindi gaanong importante, pero of course, like kailangan pa rin natin yun. No? Magdamit, mga ganon. So, kailangan natin yun, mga kapatid. No? Next question. Okay. Bilang isang reform, saan mo mababasa sa sulat ni John Calvin na hindi na kailangan, hindi gaanong importante ang
sacrament symbol. Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed. Hindi ko trabaho ditong mag-proof kay John Calvin, no? Focus tayo doon sa ating tema. Okay, At so saka po, hindi ko trabaho yung magbigay na yung John Calvin na yan. okay, so ang negative hindi daw niya work na patungkol doon kay John Calvin. Affirmative, magka-counter object ka ba or magre-rephrase ka ng tanong? Proceed. Counter po, Mr. Moderator, kasi na-present ko kanina eh. Na-present ko kanina at bisag isang reform dapat follow siya sa kay John Calvin. So kaya hinihingan ko siya kasi I do believe na mali siya ngayon eh. Even Okay. in the shoes of John Calvin. Okay, so ganito mga kapatid. So observation kasi ng affirmative, ginagamit niya yung si John Calvin against dito sa negative daw na reform. Pero sa akin kasi hindi ko pinapakialaman yung observation ng kabilang panig. Either yung kabila naniniwala sa taong ito o hindi ha. However, kung talagang may problem doon sa tanong, pwedeng gumamit si Pastor Rene ng 10 seconds. Gagamitin mo ba, Pastor? Okay, correction lang sa sinabi niya. Kayong nagtatawag sa amin kasi ng Calvin eh. Kami hindi namin sino ba yan si John Calvin tao lang yan, no? Kayong tumatawag sa amin ng Calvin. So kaya hindi kami concerned diyan sa mga Calvin na yan kung ano yung sinabi niya o ano. Question. Next question. Okay, next question. Dinideny mo ba ang existence ni Saint Ignatius of Antioch nang sinabi niyang they abstained from the Eucharist and from prayer because they do not confess that the Eucharist is the flesh of our Jesus Christ, the Savior Jesus Christ? Dinideny mo ba ang existence ni Juan? Ni Saint Ignatius. Ignatius of Antioch? All the church fathers, di natin i-deny. Kaya lang, Hindi. sabi nga hindi natin dinideny. So, kaya lang, sabi ni Pablo mismo, kahit na kami, mga angel, nagtuturo, let them be anathema. So, apostle, hindi nga exempted. Church fathers pa. So, basahin mo ang Bible para mag-quote ka ng church fathers dyan, against naman siya sa Bible. Sabi ni Pablo, kahit kami, ang mga Next angels, let them be anathema. Okay. Sinabi mo na against si Saint Ignatius of Antioch sa Bible. Makapagbigay ka ba? Objection. Hindi ko sinabing against si Ignatius. Ang sabi ko, magbigay ka ng verse baka against yan kay Ignatius, no? So magbigay ka ng verse, wag si Ignatius. Yung verse mo sabihin. Mr. Moderator, objection. Objection, proceed. Sa counter objection, proceed. Ang rule ko ngayon ay magtanong, hindi niya ako dapat turuan kung saan ako Okay. magtatanong. Babalik din ako sa kwan. Okay, Huwag ka so mag-alala. okay, so ganito mga kapatid. Dito sa question and answer, again, any technique and form ng tanong sa ating sa nagtatanong ay pinapayagan pa din ng ating moderator ha. However, kung merong requirement yung kabilang panig, you can use your 10 seconds kung merong problem doon or nagsiset ka ng parang yung ano mo, yung parameters. So, Bro G1, paulit yung tanong tapos tingnan natin kung paano sagutin. Kasi nadinig ko bago pa lang na sinabi mo na pag even apostol o yung church father ay nagkamali, so hindi natin sila nagkamali sa Biblia, dapat hindi paniniwalaan. So ibig bang sabihin na nagkamali si Saint Ignatius sa pag-quote niya nito? Ibig ba daw sabihin? Yung sa letter of Smyrnian 7:1. Okay. Pakiulit nga yung sinabi ni Ignatius. Clarification, proceed. Paulit. Okay, they abstain from the Time stop Eucharist and from prayer because they do not confess that the Eucharist is the flesh of our Savior Jesus Christ, flesh which suffer for our sins. Okay. Proceed sa answer. Stop. Okay, 10 seconds. Proceed. Ang context niyan, ang they dyan, docetism. Hindi ako docetism. So, hindi ko kasali dyan. Okay? Yun ang Next sagot question. ko. 10 seconds.
Last 30 seconds. Okay, next question. Sinabi mo kanina na nag-emphasize si St. Ignatius para sa Docetism. Mali ba St. Ignatius sa pag-emphasis niya na yung Eucharist ay is the flesh of our Savior Jesus Christ? Mali ba si St. Ignatius ng pag-emphasis niya? Sinabi mo nag-emphasis siya. Based on the mind, 10 seconds. Imposible. Based on the mind of the writer, kay patay na yon, di natin alam na sa utak niya eh. Pero kasi nga kalaban niya Docetism, edi para sa kanya tama yun. Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate at dako tayo sa final conclusion. Pero bago yan, shoutout muna sa ating Halos 72 na nag-live comment. Shoutout kay Pastor Lloyd ng Reform, Calvinist. Paano maging literal na pagkain ng laman ang isang utos na malinaw na gawin ninyo ito? Sa pag-alala sa akin, Lucas 22:19. Pangalawa, follow na tanong, kailan sa Biblia naging literal na pagkain ang isang simbolikong alaala? Shoutout din kay KD Indio Gigante, hindi i-deny ang Church Father pero may mga turo sila na extreme at unbiblical na hindi pwedeng paniwalaan. Shoutout din kay Paharon Anahaw, dyan na si Kristo nila larawan. Shoutout din mga kapatid kay sino pa itong hindi ko nabasa? Si Brother Kidi lang to, si Brother Prince Ugalde. Pag itong pastor Rene ang makalaban ng mga CFT, letra por letra, kawawa ang mga CFT. Shoutout din mga kapatid kay Vincente Rosales. My flesh ang una, flesh lang ang pangalawa. You are right, G1 General Flesh. Nawala yung comment niya. Okay mga kapatid. So, dako tayo sa ating final conclusion at dito tayo bilang negatibo mga kapatid sa ating paksa na the doctrine of transubstantiation in the sacrament of Eucharist is biblical and supported by the Church Fathers. Pastor Rene, bilang negatibo ng Reformed Baptist, your time start now. Ilang minuto to, Brad? 5 minutes, final conclusion. No objection. Okay, 5 minutes. Okay, so balik ako doon sa pinaka-point ko mga kapatid, doon sa interpretation natin sa John 6, mga kapatid at mga kaibigan. Ito, simple na presentation ito, hindi kailangan ng mga magic dyan mga kapatid at mga kaibigan. So in other words, ito yung sinabi ni Kristo sa John chapter 6, So ang coming and believing is identical with eat and drink. Alright? May yan eh. Kasi ang pinaka-point talaga dyan sa John chapter 6, yun ang ginagamit ng mga Calvinist eh. Yan ang ginagamit ng tinatawag nilang Calvinist. Yan ang ginagamit, kaya ako tinawag na Calvinist, and John 6:44, no man can come to me unless the Father draws him. So ang context dyan, soteriological issue, not liturgical issue. Yan ang tandaan nyo. John chapter 6 is soteriological, not liturgical issue. Wala kang makita dyan na altar, wala kang makita dyan na mga anong nilalagay nyo dyan sa harapan ng table ninyo. So mag-Eucharist. So in other words, John chapter 6, kahit sinong tanungin mo mga kapatid kaibigan, even yung mga sacramental na mga Protestant, ang sabi nila at mga scholars, that is a soteriological issue. That is not liturgical. Mga kapatid at mga kaibigan. Kaya simple ang mensahe ni Jesus Christ. Come, believe, and then gamitin natin yung mga double words di dyan, parang tak xx, para makuha mo yung mensahe. So come, believe, the Word of God, the Spirit, you have eternal life. That is soteriological eh. So ginamit nating liturgical nagka-dapa na tayo doon sa flesh, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya kami, simple lang ang aming presentation talaga. Simple lang, hindi namin kayo nililito sa salitang flesh. Kasi sabi diyan, kapatid, flesh is nothing eh. Andyan sa 63 kung laman yan, si Kristo nasa laman o wala? Nasa laman, kasali siya dyan. Liban na lang kung si Kristo wala sa laman. The flesh
profits nothing. Oh, ibig sabihin kung laman yan kasali si Kristo, so hindi niya ibig sabihin na talagang literal na kainin niyo ako. Ano yun? Sinabi niya dito sa 63 mga kapatid, kinumpare niya ang physical consumption at spiritual na consumption, mga kapatid at mga kaibigan. Oh, flesh is nothing, physical consumption. Ang physical consumption, wala yan. Hindi yan ang ibig sabihin ko. Oh, ang ibig kong sabihin, itong salita ko. Itong salita ko, yan ang magbibigay sa iyo ng buhay. Yang salita ko, yang espiritu ko, yan ang magbibigay sa iyo ng buhay. Hindi yung flesh na kakainin mo literally. Flesh profits nothing. Iba ako sa Docetizen, mga kapatid. Kasi I recognize the presence of Jesus Christ. Kaya lang yung sinabi doon sa sa Matthew ba yun na where 2 or 3 gathered together, there in my name, there I am in the midst of them. Presence yun. Pero it doesn't mean nandun din ang laman at dugo ni Kristo. Oh, 'di ba sabi sa Bible, where there are 2 or 3 gathered together in my name, there I am in the midst of them. That is presence. Ibig bang sabihin nandun din ang katawan at dugo ni Kristo? Na, patay, hindi na. Oh, literally. Hindi ganon, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga sabi ni Kristo diyan, flesh profits nothing. Physical consumption, wag niyong isipin yun. The Spirit, it is the Spirit that gives life. It is my words that gives life. Klaro yan. O, explanation, verse 63. O bakit niyo hindi focus yan? No. Pag sinabi kong flesh, hindi kasali si Kristo. Ano, flesh si Kristo o hindi? Flesh, pastor. O hindi kasali siya dyan. O, flesh is nothing. Kasi nga, simple ang mensahe ni Kristo. Come, believe to the word that I said and the Holy Spirit, and you have eternal life. Oh, napakasimple, di ba? Yun ang pinipreach natin eh. Yun ang palaging sinasabi natin because John 9 is about the gospel. Time. Thank you so much. Okay, dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan dito, mga kapatid, na ang doctrine of transubstantiation in the sacrament of Eucharist is biblical and supported by the Church Fathers. Bilang affirmative, Bro G1, your time start now. Wait na. Sige. Sige, so ito na yun, binagdiinan niya yung Juan 6:63. Hindi ito tumutukoy sa laman ni Kristo. Ito ay tumutukoy sa pangkaraniwang laman, no? Ang ibig sabihin niya ni Kristo, yung kakainin na laman niya, yung saan yun ng tinapay. Kasi ang discourse yan is manna in heaven, coming from heaven yan eh. So it also figure the Eucharistic or sacramental reality sa ating Eucharist. Kaya dito sa 1 Corinthians na hindi ginimad ang aking giliw na katunggali, doon ginamit St. Paul yun. Na, bakit ka magkakasala kung yan lang ay isang hindi na kailangan yun, no? At dito naguguluhan ako kaya I challenge him kanina yung parte kay John Calvin kasi hindi na daw kailangan ang mga symbol, but true reform or Calvinistic, kasi nag-aral ako sa kay John Calvin, is nirefute niya yung figurative na mga teaching eh. Sa kanya, naniniwala pa rin siya pero spiritual. Kaiba sa ginagamit ng aking katunggali ngayon eh. Yung kanina, yung extreme ang mga church fathers, yes, they are extreme. At walang ni isa sa kanila na sinabi na ito ay figurative lang per se na katulad ng sa protestante. Kaya inunahan ko si pastor na nag-present gamit ang mga quotation ni John Calvin at ibang protestante. Pero sabi ng ni J.N.D. Keeley is
Although naggumamit sila ng represent, figure, figurative, pero naniniwala sila sa real presence na totoong katawan ni Kristo ang nasa Eucharist. So, yan. Kaya hindi naintindihan yun ng mga Hudiyo eh. Pero literal ang pagpaniniwala sa kanila. Ginamitan tayo ni Brad Pastor kanina na kanibal tayo. Please mga kapatid, salamat Pastor na ginamitan mo kami ng kanibal kasi itong atake na ito is matagal na to. Matagal-tagal na. Yan ang atake ng pagan Rome sa atin. Mga Kristiyano. Kaya ang mga unang sinaunang Kristiyano sa Roma ay sinunog dahil kanibal daw tayo. Kasi ang paniniwala talaga natin yung Eucharist is the real body of Jesus Christ. Yung tinapay, sa anyo ng tinapay, mga kapatid, no? Sinabi niya na yung Calvinist, not in liturgical but in soteriological. How about both? It is not contradictory, Pastor. No? Kaya nga sa 1 Corinthians sa 11, 'di ba may punishment kaagad eh. 'Di ba? May raming nagkasakit, namatay pang iba, ilan? Paano mo 'yan ma-explain? Sinabi mo pa unloving and unloved shepherd. No, mali ka yan diyan, Pastor. Sapagkat ibinigay ni Kristo ang kanyang katawan sa krus para diyan sa anyo ng tinapay during the Eucharist, it become the real body and blood of Jesus Christ. Yan. So, si Kristo ay mapagbigay, hindi yan loving. Ano ka ba naman? No? No? So, wala pong ni isa mang church father po na naniniwala na kagaya ng mga figurative lang na sa mga protestante na hindi yan totoo. Kasi totoo yan. Both historical and sa ating church father na mga writings po. Mga giliw na tagapasunod. Ito ang topic na ito, ang pinaka number 1 na reason na yung mga pastor na protestante na mga doktor ay bumalik, ay nag-convert into Catholic po. So ito po sa 663, the flesh, a contrast between the spirit ability to enlighten our minds and human reason's inability to comprehend revealed truths apart from faith. It is the earthbound perspective that is pointless in the face of divine mysteries. Note that Jesus is not speaking of his own flesh, which does in fact give life to the world. No? 651, Ephesians 2:13-16, Hebreo 10:10, CCC 737. So yan mga kapatid, hindi si Kristo. Ang mali sa mga Hudiyo, yung ang talagang puputulin yun ang kamay ni Jesus Christ, mali yun. Ang ibig sabihin ni Jesus Christ, yung tinapay, sa anyo ng tinapay, tunay yun na katawan ni Jesus Christ. Okay, thank you, kapatid. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Catholic and Reformed Baptist. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa lahat ng nanood at makakapanood pa nito sa magre-review. Unahin natin si Brother G1. Bro, pasalamat lang bro. Bro, salamat. Shout out sa mga ni Aidan Katungganiha, Aidan Paisonis, Maripel Bolingo, Leonela ni Jubies, nila ni Juscoro, nila Nilda. O sa akong sponsor, si Ma'am Nini, Ma'am Carmelita Bardi, Brad Joel Silyakay, si Danik Salvo, Brad Engineer Michael Maydria, o si Ma'am Marilyn Perez po. Maraming salamat. Ayun. At dito din tayo sa kay Pastor Rene. Salamat. Bro J1, salamat sa iyo. Love lang. Alright? So, hopefully, we will talk again. So, kamukha mo kasi yung best friend ko eh. So, Wapo rin, Pastor. yeah, nakibuloy na ngayon. So, kamukha ka talaga niya. So, na-remind ako na dati siyang Pastor Baptist, naging kibuloy. So, kamukha mo talaga yung best friend ko dito sa Davao. So, brother,
Thank you very much sa time. Brad Rasha, salamat. Thank you, Pastor. Thank you. Salamat din sa mga nanood. Thank you very much. Yung mga kapatid nating Catholic, maraming salamat at patuloy tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Okay, Russia TV gusto din magpasalamat Thank sa you, lahat ng Bro Russia. sumusuporta at dito sa ating platform mga kapatid. Kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, meron akong mga ilang hamon ata na nabasa. Pwede niyo i-check mamaya yung comment box. At nandyan si Brother G1 ng Roman Catholic at si Pastor Rene ng Reformed Baptist mga kapatid, at pwede niyo akong gamitin as moderator sa yung pag-uusap basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform. Gusto nyo magsuri sa Roman Catholic mga kapatid, nandyan si Brother G1 so you can follow him, and syempre kay Pastor Rene sa Reformed Baptist kung gusto nyo magsuri mga kapatid. At please follow me also, Russia Vista mga kapatid, dahil dito akong laging nagla-live, at yung ating debate din mapupunta sa ating YouTube channel, Russia Debates TV. So i-check nyo na lang G1 versus Pastor Rene, yan, ganyan yung mga title. So mga kapatid, maraming salamat, at this is Almin Russia ng Russia TV, and we're out.